ibunyag na namin na magbabakasyon na kami itong ah, Ayan, kumusta na po kayo? Balik ulit kami sa aming vlog. Itong pagbabalik ngayon, yung sa vlog na to ay tungkol to sa 4 months na lang. 4 na buwan na lang. Ibig sabihin, 4 na buwan na lang yung makabalik na kami sa makabakasyon sa Pilipinas na 5 taon halos ang hindi kami nakatungtong ulit ng lupa ng Pilipinas. Ang sarap pakinggan, ang sarap balikan yung nakaraan na doon kami galing dati nung 2018 19. Husto nung pagbalik namin dito, yun yung pumutok yung pandemic. Kaya di na kami nakabalik ng bakasyon sa Pilipinas. Kaya ito yung mga vlog na to. Ito yung ituloy-tuloy na namin nga. Kasi nung nagpunta kami ng Sevilla, nung nagkuha kami ng namin, yung sa residence card, di ba may nabanggit kami na magpadala ng pera. Ito yung mga binayaran namin yung plane ticket namin doon sa Pilipinas na pauwi ng probinsya. Magkanbiya tayo. Magpadala na rin kami ng pera sa Pilipinas. Sabi ko, naka-line up namin nga gagawin tong taon na to. Ito yung padala namin pera ngayon, sunod linggo. Ilabas ko yan kung bakit kami nagpadala rin ng pera. So yung dito naman, ito sa galing sa Spain, nakuha na namin to actually December pa. Nagpa-reserve na kami, nakabook na kami ng ticket nung December pa bago mag-Christmas, bago yung mga ganun, mga first week ng December, nagsabi na kami sa boss namin ng magbakasyon kami kasi para medyo makamura kami sa ticket ng eroplano kasi ang mahal talaga pagka medyo 1 month before yung uwi namin. Kunyari, pag kukuha ka ng ticket ng ganun, ang mahal ng ticket. Kaya nag-usap kami ni Miray nung bago itong nakarang taon pa na hindi kami makabakasyon ng summer. Actually, tinanong din kami kung pwede, makabakasyon ba daw kami nung nakaraang summer. Summer dito kasi July. Ayun, sinabi namin na hindi kami pwedeng magbakasyon kasi si Kelly tatapusin yung pag-aral niya dito. Mas maganda yung magbakasyon kami na dire-diretso na yung namin. Hindi na kami mag-isip pa na babalik dito na mag-enroll na naman. Di kagaya nung nakaraan na mag-enroll pa tapos may babayaran. Gastos talaga nung nag-aral pa siya. Kaya yung inantay namin talaga na matapos din siya. At saka isa pa yung pandemic. Yun yung isa sa dahilan din na hindi kami nakabakasyon ng Pilipinas. So, December, mga first week ng December, mayroon kami ng plane ticket na pauwi ng Pilipinas. Ang ruta namin yan ay hindi na kami, nasanayan namin yung, kung hindi Doha, ano bang tawag yan? Yung Doha nga, at saka Dubai. Yun yung kasanayan. Pero ngayon, iba na tong linya yung kinuha namin. Dito na kami dadaan sa may Turkey. Yung Turkish Airline ang kinuha naming plane ticket. So medyo mababa siya ng kunti. Pero kung tutuusin, mas mahal pa din kasi ngayon ang pamasahe talaga, tumaas talaga ang pamasahe. At least papaano, medyo nakatipid kami ng kunti sa pamasahe. At saka ang kagandahan nito ay maaga nga kami kumuha ng ticket. At saka itong ticket namin na kinuha ngayon, utang pa din sa amo namin. Yun lang yung kada bakasyon namin, utang sa amo, sa plane ticket. Pero wala naman silang problema kung kami nangutang kasi kaltas-kaltas kada buwan hanggat mabayaran namin ng buo pagdating na ng tamang kung kailan yun matapos yung utang namin. So, yun, kaltas-kaltas. At least kahit papaano, nakamura pa rin kami dahil yung kaltas-kaltas nila sa pamasahe kaysa naman biglang pera na ilabas yung pamasahe na mahal talaga pag ganun ang presyo. Kasi imbis na pang allowance na rin namin, kasi alam nyo naman, pag nagbakasyon tayo, kahit saan tayo magbakasyon, gastos talaga yung pagkain. Buti kung may mga trabaho kami pagdating ng Pilipinas, wala kami trabaho.
And then mayroon pa kaming mga probinsyang babakasyunan. So yun yung ito yung isa sa mga iba-vlog ko nga nung sinabi ko nung nakaraan na ito yung mga isa sa mga announcement na gagawin bukod dun sa kumuha kami ng double citizen. Ito yung pangalawa na announcement namin itong taon na to, na nakaplano na to nung nakaraang taon pa. Tinanong nga kami kung pwede ba kami magbakasyon ba kami nung nakaraang summer. Hindi namin nga yun kinuha kasi ang daming mga obligasyon dito. So natapos namin yung obligasyon na to, ayun, itong Mayo. At least Mayo, summer sa Pilipinas. Hindi yung tag-ulan kasi madalas kami nagbabakasyon sa Pilipinas, July hanggang August. Doon na yung kasagsagan ng ulan na malakas, bagyo. Sa Mayo kasi at least summer, di ba? Maganda ang weather sa Pilipinas. So, ayun, yung napaplanuhan na talaga. So, final na namin tong decision na magiging Mayo na talaga ang bakasyon. At least natapos na rin namin dito yung mga malalaking trabaho mula October hanggang February. Yun talagang malaking trabaho namin dito. Ibig sabihin na malaking trabaho, ang daming trabaho namin. Halos walang pahinga sa trabaho. Ang schedule namin dito pag ganyang buwan, hirap kasi daming daming mga hunting sila. Bukod pa doon sa mga hunting, may mga iba pa sila mga okasyon na nandito ginanap dito sa dito sa farm nila. Kaya medyo yung Mayo na yan, medyo maluwag-luwag na yung schedule namin. At least sila na lang pupunta dito, hindi na kagaya ngayon na itong season pa to na ang daming bisita pupunta kasi sa hunting, ang daming mga bata na magaya na dito rin sila magpasa ng weekend. So, gusto kong bakasyon talaga. Kasi 5 years ba naman na hindi kami nakabakasyon. Parang gusto ko ipahinga muna yung katawan kaysa bugbog talaga sa trabaho, parang lubat lagi ang katawan. Kaya natutuwa kami, lalo ako. Natutuwa ako kasi unang reason ko na gusto ko magbakasyon, parang namimiss ko na talaga yung sarili mong bahay nga, tulugan mo, sarili mong bahay linisin mo, sarili mong bahay mayroon kang kumpunihin, sarili mong bahay mayroon kang bulat-latin, mga ganung bagay. Di kagaya dito na itong bahay na to, parang rin namin na sarili to kasi nandito kami nakatira ng 15 years na. Parang nagiging amin na rin talaga to. Pero mas iba yung bahay mo na pinagpaguran na doon ka, yung pinagpaguran mo na, nakikita mo na ito yung bahay na to, pinagpaguran to. Yung sarap pa na gagawin mo na parang hindi ka napapagod. Na pag nandun na ako sa Pilipinas, dati pa, parang hindi ko napapagod na mayroon kong gagawin, linisin yung labas, parang may kunting pinturahan, may mga tulo-tulo, ganyan, aakyatin ko sa bubong. Parang hindi ako napapagod kasi ang amin to eh. Parang pag may sarili kang bahay, ganun ang mo, di ba? Yung pakiramdam mo. So, sa awa ng Diyos, ito na yung namin na ibunyag na namin na magbabakasyon na kami itong Mayo. So, parang medyo malayo pa yung Mayo, 4 na buwan pa lang. Parang ako mismo, parang nagbibilang na ako kung parang ilang linggo, ilang araw ganun. Pero tagal pa. Parang nag-isip na ako kung anong bitbitin ko pag babakasyon, ano bang gagawin ko pag nagbakasyon. Mayroon na nakaplano sa nandoon na sa Pilipinas. Pero alam niyo naman, pag nandoon na, ang dami pang pwedeng magbago na sa mga plano mo. Mayroong mga plano na priority. Mayroong mga plano na pinag-isipan mo muna kung ituloy ba to o hindi. Pero yung mga priority, nandoon na. Kagaya na pagkuha ng mga plane ticket na papuntang probinsya, nandoon na yun kasi yun ang priority. Pero ibang plano na mga kanyang pupuntahan pa bukod dun sa mga priority, pauwi ng probinsya, kung saan tayo lumaki, mayroon pang ibang plano na yung mga pangalawang plano na dito, namin na sana makuha namin din yon. Kasi alam mo naman, sinabi ko nga, gastos din pag nasa probinsya.
pagkain pa namin doon, pangbayad ng kuryente, mga walang trabaho, tagalang nakastock ka lang doon. So ang bakasyon namin ay nasa 35 days. Dapat pinakuha kami ng mga 2 months pero hindi namin yun kinuha kasi mayroon kami mga alaga dito. Paano na lang naman sila? May mga aso, may mga yung 2 pusa, 2 aso. Ang dami naming iniisip din na nandito. Hindi nga namin tong bahay na nandito pero ang mga aso, mayroon kami mga aso, may aso kaming 2 dito sa bahay tapos di pa namin alam kung sino mag-alaga nito pag kami aalis dito sa pag bakasyon na. So sana na walang magiging problema, smooth ang darating ang mayos, magiging smooth lahat, magiging maayos ang ating mga plano na magkita-kita ang mga ganyan, mga pamilya. Tsaka namimiss ko talaga ang bahay talaga. Namimiss ko talaga kasi 5 years ba naman na hindi ko talaga sarap tulugan yung sarili mong kwarto, sarili mong kama, mga ganun. Ang sarap na yun ang namimiss ko talaga na wala bang paghiga mo na ay bahay ko to. Hindi gaya dito na paghiga mo maisip ko pa rin hindi ko to bahay. Pagbangon ko sa umaga, maisip ko pa rin hindi ko to bahay. Pero nandito kami nakatira, ano ko na lang din na bahay ko to kasi nandito kami tumira mula noong pagdating namin dito nung bago lang kami dito 2008. Ito na yung bahay, ito na yung kwarto na tinutulugan namin. So parang ano na lang din, kaya lang parang hindi ko pinagpaguran tong bahay na to. Tumira lang kami dito, parang gano'n lang. Dumating kami dito, boom, dumating, tulugan, linisin. Pero iba yung sarili nga yung bahay natin kasi masarap ng pakiramdam Maya-maya, titingin ka, uy, ito pala kailangan ng pinturahan, kailangan na tong ayusin tong mga ganito kasi sira yung mga padlock, sira yung mga doorknob, ganun. Mga ganung bagay na nakakatuwa, na nakakamiss pala. So, ayun, ang ibig kong sabihin na ano kami, na ang plano, na ito na talaga. So, soon, kita-kita tayo na magkakaroon tayo ng kunting banding. Mapuntahan ko naman yung namimiss ko sa Pilipinas na ibang lugar na mayroon na akong naisip kung saan pa ako pupunta. Sana maano din mapuntahan. Pero hindi ko muna nga siya priority. Kung mayroon lang time din, kung mayroong extra din na pangbayad, pwede. Bakit hindi? So, sana na walang magiging balakid sa itong plano na to. Actually, nandyan na lahat Nandyan na yung plane ticket, lahat na. Planchado na lahat yan. Na nakuha na namin, na nabayaran na namin yung mga plane ticket sa Pilipinas na kailan anong pizza na uuwi ng Bohol, mayroong pa uwi ng Bacolod, mayroong mga pizza na nakalaan na. Ayun yung yun yung mga priority talaga na pinagagastusan namin nung padala kami ng pera. So ang pang na-miss ko doon sa Pilipinas, siyempre yung mga magulang natin na wala na rin, kahit man papaano madalaw sila kung saan man sila pero hindi mo na sila makausap. Ayun, yung plano namin talaga. So, soon, kita-kita tayo. Kaya lang, naisip ko rin na pag nandyan na sa Pilipinas, iba yung temperature kasi nakikita ko sa balita, El Nino daw hanggang May o lagpas pa ng May. Siguro ang init, iba pa naman ang init sa atin talaga na talagang sobrang init. Dito kasi pag init, hindi naman ganun kasing sa temperature sa Pilipinas na parang manghina ka. Ang sinabi ko nga dati na ayaw ko talaga ng init na panahon. Hindi sa na maitim ako. Hindi ko yun hindi ko yun iniisip na mangitim ako. Ang lang yan, yung hindi ka komportable talaga pag may gagawin. Ayan, ang namin na pagdating dyan sa Pilipinas, El Nino, kasi napanood ko lagi sa balita, kasi ang balita dito, pinapanood ko madalas, Pilipinas. Nagbabasa ko ng balita, Pilipinas pa din. Kahit nandito ako sa lugar na itong malayo, pero yung binabasa ko, yung mga tinitingnan kong mga nangyayari,
unang-una Pilipinas bago dito sa sa Espanya na tong dito sa Spain na may nangyayari dito tungkol sa di mawawala yung mga politika. Ako naman mahilig sa politika, ayun binabasa ko pag agad-agad open ng cellphone o kaya manood ng balita. Politika kaagad yan ang naisip ko kayang kalagayan ngayon sa Pilipinas kasi ang politika kasi doon nakasalalay rin tayo lahat diyan kahit di ka mahilig sa politika pero tayo na tumira tayo ng bansa na may mga eleksyon, involved ka pa rin sa politika. Sabihin mo pa wala akong pakialam diyan, pero mayroon ka pa rin pakialam dahil kunyari kami uwi ng Pilipinas, nakasalalay pa rin yun doon kung anong pwede naming magawa doon sa lalo na ganyan para tingnan ng Pilipinas. Mayroon mga mga protokolo mga protocols niya na gagawin. So saan ang galing yan mga ganyang protocols? Politika. Doon sa mga gobyerno natin. Ang gobyerno kasi nagsimula sa politika. Ngayon, kung hindi rin kami magtingin sa mga balita, lalo ako, wala. Pagdating mo ng Pilipinas, ay ito ganito na pala. At least man lang, kahit mga balita-balita dyan na mga nakikita ko dito. So muli, magkita-kita tayo soon. Pero bago yan, marami pa akong i-upload. Magkita-kita tayo sa sunod kong upload. Hanggang dito na itong video na to. Bye-bye na po.